Pointers pa rin guys, bakit tawag niyan namamatay yung makina. Although okay naman yung oil level, okay naman yung temperature, normal naman, hindi naman siya nag-high temp. And then okay naman yung tinatawag na tawag niyan yung viscosity ng oil. So, tas okay yung distributor, okay yung spark plug, okay yung dividend coil, IC. So, walang problema yung electrical tsaka yung ibang parts. So, ano nagiging cause? Bakit after 2 hours or 1 hour and a half sa kakatakbo, engine run ka, and then bigla na siya namamatay at hindi na siya mag-i-start. So, kailangan mo nang palamigin at bago mo uli ipandar. Tapos pag pinandar mo uli, saka na siya i-start. So, ang main reason is ito guys, yung kanyang cylinder head in between. So, merong kung tinatawag na gap o yung air gap na sinasabi. So malalaman mo lang yan pag once nga accidentally nga yung air gap dumadaan dun sa tubig. Halimbawa dito, galing combustion, lumilipat siya dito o doon siya dumadaan. Makikita mo na may halo na yung oil tsaka yung tatawag na tubig ay naghalo na yung langis. Ibig sabihin may problema talaga yung gasket. So dito hindi mo malalaman nga hindi siya problemado kasi walang okay yung tubig, wala yung coolant, wala siyang halong oil. So nangyari ganito, yung mismong tawag niyan yung cylinder head bolt ito. Yan na nagbibigay ng compression from head to engine block, tapos may iipit itong cylinder head gasket maluwag na. Okay, maluwag na, kaya nangyari yung power, yung compression ng engine during compression stroke, pagsabog niya dito na tumatawid. Kung hindi yung compression, pag during compression pag compression niya, ang nangyari, tumatawid na dito yung 50% ng compression sa kabila. So ngayon, bukas yung valve dito sa kabila, dadaan yung doon yung hangin. So ganoon lang nangyayari, kaya hindi na siya aandar. So ito, bihira lang ito mangyari na natawag na naglo-loose yung kanyang cylinder head bolt. Yun ang nagiging main cause. So ano ang remedy pag ganoon ang sistema? So ang remedy niyan guys, pag mga medyo surplus na nabili mo, kailangan ipa-undergo ng retight itong tawag niyan yung cylinder head bolt para maiwasan yung ganitong problema. So tulad nito, nag-overheat na tawag niyan nasobraan yung nasobraan yung lagay ng oil, nasobraan na rin yung tawag niyan yung tinanggal nila yung coolant. So nangyari, damage na siya kasi akala nila temperature lang or So imbis nga ipa-retight lang, nangyari nag-overheat na rin siya kasi nga hindi na nila napansin na yung mismo yung head gasket tawag yan, lumuwag na yung head bolt. So akala nila ginawa na, nagtanggal sila ng tubig, tapos nagkaroon na ng vacuum yung kanyang cooling system, tapos hindi na napansin ng driver, kaya ito nangyari, open na siya. Okay, so yun ang ingatan nyo guys pag halimbawa may mga unit kayo na nabili, pakiramdaman nyo muna, wag nyo muna agad na tanggalan ng tubig o coolant kasi lalo kayo magkakaproblema pag once na nagkamali kayo ng sistema ng pag troubleshoot. Okay, so ang kailangan talaga niyan, pag ganyan na ang makina namamatay within 2 hours, maandar tapos bigla namamatay, tapos mamayang konti, pag malamig aandar naman, ibig sabihin either retight lang tayo or higpitan talaga, wala nang iba kasi okay naman yung temperature dito mataas So ang kailangan lang yan is retight. Okay, so wag mo nang tanggalan ng coolant, ilisan, palitan pa kasi pag once na ganun ginawa mo, mag-overheat na siya kasi nagwa-vacuum na yung cooling system. Okay, so yun ang problema. Tsaka tingnan nyo yung niya guys, kita mo yung compression niya, yung sabog pantay, kasi walang dumi, walang dumi yung tatawag na top ng piece na yung barbula, walang dumi. Tsaka yung niya mismo rin, hindi pa ganong karumihan, malinis pa, pero matagal na siya. Surplus ito, old model na So ibig sabihin okay yung niya, yung dito yung kanya carbon, hindi pa siya pwede masasabi mo na marami pang carbon kasi malinis yung kanyang mga valves. Okay, so ang gagawin dito, dapat na retight na, hindi mo na ginawa ng na troubleshoot na medyo mali. Kaya yun, pag nangyari overheat na talaga kasi nga mali naman yung troubleshoot mo. So yun ang basic pointers guys nga kailangan nyo malaman pag once na naka-encounter kayo ng mga makina na mamatay tapos hindi na umaandar. Okay, big after 2 hours na makatay makina at hindi na umaandar, ano ang dahilan? So either retight ka lang ng retight ka ng cylinder bolt, tapos tawagin okay na yon, wala ka na problema. So pag namali yung mekaniko, so mau-open talaga siya, so magiging problema, palit ka na ng pyesa, so masakit na sa ulo, malaki ng gastos. Okay,
So yun yung mga basic pointers guys, natin meron kayong konting idea, tips para maiwasan yung mga ganung bagay. Yan. So abangan yung vlog natin dito guys kung paano ko ito i-assemble. Okay, wala tayong pinipili ito kahit luma, high-end o walang ano o anumang klaseng unit. So mahalaga makuha nyo yung basic pointers kung paano kayo matututo kahit sabihin na nasa YouTube lang tayo mag-usap-usap. Okay, so kung may mga tanong kayo, comment na kayo sa aking comment section sa aking FB page, yung Carsling TV. Tapos magbo-voice message lang ako doon kung ano mga tanong nyo, mga code, kung ano mga electrical o electronics, yung mga problema. Tanong nyo lang guys, si Kevin natin ang masagot natin hanggang kaya natin kaalaman na bigay ng Panginoon sa atin. So yun lang, please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.